117.5 million. Yan ang bilang ng tao ngayon sa Pilipinas. In short, population. Magkano kaya ang kinita ng lahat ng Pinoy noong 2025? Kung pagsamasamahin natin, di 26 trillion pesos. Okay, kunwari yung 26 trillion ay gagawin nating pizza. Tapos may 10 taong kakain. Alam mo ba na sa isang tao lang mapupunta ang 6 na slice? At yung natirang 4 na slice, paghahati-hatian niya ng 9 na tao. Ladies and gentlemen, let me introduce you to income inequality, kung saan mas mayaman pa ang top 1% kaysa sa 50% ng mga Pilipino. Yes, you heard it right. Gusto mo pa ng numero? Eto, yung 26 trillion pesos nakita ng lahat ng Pinoy ng 2025, 55% niyan ay napunta lang sa top 10% na pinakamayayaman. Eto pa, yung pinakamahihirap na mga Pinoy na 20%, which is around 24 million people yan, naghati-hati lamang sila sa tingi-tinging 4% ng income ng buong Pilipinas. Karay ko po, kaya posible talaga na kahit anong sipag mo, kahit doble trabaho ka, kahit mag-overtime ka pa araw-araw, mahirap pa rin makaangat sa Pilipinas. Hindi dahil sa tamad ka, kundi dahil may problema mismo sa sistema. At ang tawag doon ay income inequality. At para masukat yan, may ginagamit ang mga economists na tinatawag na Gini Index. Okay, pasimplehin natin ang explanation yan ha. Imagine mo ulit yung pizza. Kapag pantay-pantay ang hati ng pizza sa lahat, ang Gini score mo ay malapit sa 0. Meaning, halos lahat equal. Pero kapag isang tao lang ang umuubos ng halos lahat ng pizza, mas malapit ang score sa 1. Meaning, sobrang unequal ng lipunan. At alam mo ba ang score ng Pilipinas sa Gini Index? 0.39. At according sa global rankings, kabilang tayo sa mga bansang may mataas na inequality. O baka may magsabi dyan, Normal lang naman na may mayaman at mahirap well, sabi nga ng mga economist, natural lang naman talaga na may lamang ang ibang tao. Kasi sa buhay, may mga mas masisipag, may mga mas skilled, o may mas masiswerte talaga. Pero ito ang problema, no? Kapag sobrang laki na ng agwat, hindi na healthy competition ang nangyayari. Nagiging cycle na siya. Halimbawa, no? Yung anak ng mayaman, matik magandang school agad, magandang healthcare, isang katutak na connection, tapos may safety net pa. Kaya kapag nag-fail, nako may backup. Samantalang yung mga mahihirap, isang hospital bill lang, o isang bagyo lang, o isang pagkawala lang ng trabaho, game over na agad. Kaya hindi totoong pantay-pantay lang tayo ng opportunities. Kasi yung iba, nagsimula ng karera na nakakotse. Samantalang yung iba, nakatsinelas lang. So anong pwedeng solusyon dito? Ayon sa maraming economist at development experts, hindi sapat na palakihin lang ang economy kung iilan lang din ang yumayaman. Ang kailangan talaga, mas malaking investment sa education, healthcare at training para mas may chance makaangat ang ordinaryong Pilipino. Kasi ang tunay na yaman ng bansa, hindi buildings, kundi tao. At isa pa, hindi dapat middle class lang lagi ang pumapasan ng mga taxes. Kapag sobrang yaman mo, mas malaki dapat ang contribution mo sa bansa. Kaya nga sinasabi ng maraming experts, tax the rich. Kung gusto mo pa ng maganda pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.